Hindi naman sumabat si Mateo. Pangiti-ngiti lamang ito na para bang walang problema. Nababaliw pa rin ito kay Ana Marie pero sila na eh. Nako, doon ako sa sala natulog. Itong dalawa ay umakyat sa itaas ng bahay. Siyempre alam na, di naman pwedeng isipin na maglalaro sila ng tagu-taguan, di ba? Kinabukasan ay hindi pa dumadating si Erwin. Si Magno lamang ang naroroon. Pabalik-balik ito ng lakad sa harap ng bahay ni Erwin na parabang hindi napapakali. Wala din si Ana Marie. Hindi ko nakita. Sila nanay ay naroroon sa kusina. Ako ay nasa may biranda at tinitingnan ko lang si Magno. Hanggang sa lumapit sa akin si Mateo. Sinabi nito na madaling araw na umalis si Ana Marie. Saan daw yung punta? Tanong ko. Hindi nagsabi basta magkakatabi lang kami ng higa doon sa isang silid sa itaas nang bigla na lang bumangon eh. Tapos bumaba at nakita ko sa bintana na tumatakbo palayo. Sagot ng kambal ko. Narinig siguro yung pag-uusap namin yun ni Magno. Lumapit ito nagwika ng, "Pinuntahan si Erwin. Kinakabahan ako. Parang may nangyaring hindi maganda. Sana mali ako ng hinala." Matapos magsalita ni Magno ay nagpaalam itong aalis siya. Pupuntahan niya din. Ayun, umalis nga. Siyempre hindi na magkamayo sa kaba ko nun. Iba na to eh. Parang tagilid. Nagkaroon ng tensyon. Sila nanay at tatay ay pinaalam namin na parang may hindi magandang nangyari sa magkakapatid. Hindi kami napapakalinon. Nakabungad lang sa beranda. Nakatingin sa daanan kung may paparating ba. Hanggang sa noong pagsapit ng tanghali. Dito ko na nakita si Ana Marie. Naglalakad dito. Sinalubong ni Mateo. Nakamanipis na damit lang. Bakatang katawan. Pangtulog yung suot nun. Yun yung ginamit niya sa pagtungo sa lugar. Tama si Mateo. Bumangon lang siguro tapos wala nang bihis-bihis pa. Sabi nito ay kamuntikan na umanong madali ang kuya niyang si Erwin. Nabihag daw. Nahuli doon mismo sa lugar kung saan ito yung tawid sa ilog. Yung pinunta namin ng piyesta na maraming kaanak sila Carmel. Mabuti na lamang umano't dumating si Ana Marie kaninang madaling araw dahil kung hindi pa ay susunugin daw sana ang kuya niya. Nagtanong si Tatay Buyong sa kung nasaan na ang kapatid nito. Nandyan lang umano't nagbabantay. Mukhang paparating ang mga kalaban. Sinabi pa ni Ana Marie na wag nang lalabas. Sandali, pupunta dito yung angka nila Carmel? Marami sila iya, di ba? Ilan lang ba kayo? 3 lang. Wika ni Tatay. Sobra kaming nag-alala noon. Si Nanay Atela umiyak habang ang kapatid ko balisang-balisa. Ayon kay Ana Marie, ang kuya niya ay mukhang kakausapin si Kaordo. Isa umanong albularyo. At hindi niya alam kung papayag daw yon. Dagdag pa nito, ang bilang daw ng aswang sa angka nila Carmel ay nasa 9. Kasama na si Carmel doon. Pero nabawasan ng isa kaya 8 na lang. Sandali lang, kilala ko yung si Kaordo. Yun ba yung taga-tapas dati? Tanong ng Tatay. Ayon naman kay Ana Marie, yun na nga daw. Nasa kabilang barangay ito nakatira. Galit daw yun sa mga aswang. Kumpare ng tatay ko yun, kilala ko yun. Subukan nating lumapit. Puntahan mo si Magno, magpapasama ako sa kanya. Para bang nabuhayan kami noon ng loob sa sinabi ni Tatay. Kilala pala ni Tatay ang tinutukoy ni Ana Marie. Pinuntahan ni Ana Marie itong si Magno. Nakangisi yun ang paparating na parabang nagagalak. Walang ano-anong umalis kaagad sila. Malalakad lang naman daw. Dapit hapon. Dumating sila Magno at kasama ang isang ubod na tandang lalaki. Malaki ang katawan kahit pa matanda na. Para bang nag-gym ito nung kabinataan pa. Laylay ang balat pero hulma yung kalamnan eh. Naroroon sa sala lahat. Ako ay nasa may beranda na kaumang. Nasa likod ako ni Mateo. Ilang mga sandali ay dumating si Erwin. Ang dumi. Kumakamot pa ng ulo na parabang nahihiya ito sa albularyo.
Ito na ba yung buyong? Ito na bang tatlo? Kilala ko yung dalawa dito eh. Yan din kasama natin kanina. Kilala ko yan. Wala namang problema ang mga yan, hindi naman pasaway. Abay, parang nakatadhana. Anak pa talaga ng kumpare ko. Buyong, alam mo bang ikaw yung inaanak ko? Nagtatago nga lang ako kasi nga sumapi ako sa mga rebelde dati. Palipat-lipat. Nagpapanggap na sibilyan hanggang sa nagkaroon na din ng sedula at rehistro. Akong buhay ito. Sige, paliwanag niya sa akin ang sitwasyon. Sabi ni Kaordo nun. Ninong ni tatay ito. Mantakin yung sinong mag-aakala na yung hihingan pala ng tulong ay malapit sa pamilya namin. Napamano nga ako nun eh. Basta pagkatapos ng mungkahi ay tinitigan kami ng tatay. Hudyat na magmano. Si Ana Marie ay nagmano na din noon at si Erwin pero si Magno para bang natatakot. Ito na yung sinasabi kong personalidad na animoy tinutulak ng Diyos para tulungan kami. Ang nagpaliwanag ng lahat ay si Ana Marie. Isa-isa niyang sinalaysay. Maging ang pagbabalangkas noon sa kung ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng bangayan. Tapos ayun at nabanggit din kami. Nagsimula lamang ito sa pangliligaw ng kapatid ko. Basta lahat at malinaw na malinaw ang pagpapaliwanag. Itong si Kaordo makikitang napakaseryoso. Tangulang ng tango. Ang lilikot ng mga daliri. Itong si Magno napapapitlag kapag gumagalaw ang kamay. Naiintindihan ko ng takot na takot ang mga aswang sa isang albularyo. Bale nakaugnay lahat, di ba? At pumasok itong si Moteo sa buhay muning at nadamay na sila. Sandali, may nangyaring patayin kagabi. Saan nangyari? Dun po sa amin. Kinuha kasi kami nila doon para ilayo sa posibleng kapahamakan eh. Nakaatang yung mga aswang at napalaban tong sina Magno at Erwin. Nakapatay ng isa pero nailikas kami ng ligtas. Sabat ng tatay. Malinaw na bangayan ito ng lingid sa mga residente. Aswang sa aswang. Nadamay kayo. Nagtatanong ako kasi nga hindi ako basta-bastang naniniwala sa isang sitwasyon na hindi ko inaalam ang sanhi. Kahit inaanak pa kita. Pero kahit papano kapag dumating yung mga sinasabi niyong kalaban kakausapin ko sa matiwasay na pamamaraan ha. Walang gagawa ng hakbang na magdudulot ng gulo. Dito lang kayo sa loob ng bahay. At ayun, ako nang bahala at kapag hindi ko nagustuhan ang pagbungad nila dito na magkakaroon ng laban. Mauuna ako pero walang mamamatay ha. Hanggat pwede. Paparusahan lang. Nagkakaintindihan ba tayo? Sabi ng albularyo. Wala namang kumibuno na. Tila ba sumasang-ayon ito? Napapanganga ako sa matanda kasi nga wala siyang pinapanigan. Ultimong kami pa ang nagsumbong pero hindi niya ito papanigan kaagad kung hindi nakuha ang salaysay ng kalaban. Nasa kusina sina Erwin at Magno. Abala sa kakaasikaso sa pagkain. Kasama doon si nanay. Nasa labas naman si Ana Marie. Nagpapalakad-lakad sa may unahan na parabang nagmamasid ito. Kami naman ng kapatid ko ay nakikiramdam din. Nasa beranda. Inabot ito ng gabi. Wala namang nangyari. Walang pagpaparamdam ng aswang. Si Kaordo sabi pa noon 3 araw siyang pupuslit sa lugar. Binigyan kami ng mga damit. Kakasya naman ng mga damit ni Erwin sa amin ng kapatid ko. Ganun din sa aking ama. May mga damit din ng asawa ni Erwin na pinagamit naman nila kay Nanay at Ana Marie. Yung pangtulog pa nga ni Ana Marie na damit sa asawa pala ni Erwin. Matiwasay ang gabi. Nakatulog ako na maayos. Sa itaas ako natulog. 3 ang silid sa itaas at ito namang sina Mateo magkakasama sila ni Ana Marie. Naiisip ko noon na kapag nalampasan itong problema, magkakaroon ako ng bayaw na aswang. At syempre may pamangkin din na aswang noon. Kinabukasan ng umaga, may 2 matandang lalaki na dumating. 7:00 yon. Sina Erwin ay hindi ko alam kung bakit nagtago sa silid sa dulo. Naroroon sila ni Magno. Nakasilip lamang kami ni Moteo sa bintana at nagtataka. Lumapit si Ana Maria at nagsabi, mga albularyo daw ang dumating.
Nararamdaman ito ng mga kapatid niya at natakot. Ultimong siya ganun din eh. Gawa ng may kakaibang presensya na nakakapanayo ng balahibo. Tingin ni Ana Marie, albularyo ito sa panig ng kalaban. Bumaba kami ng bahay. Nagpaiwan ng babae sa itaas. Kalmado lang naman si Kaordo na nasa kusina. Umiinom pa ng kape yun, habang si nanay nakasilip sa bintana at halatang nagtataka din. Huwag niyong pansinin. Mag-agahan kayo dito. Ako na ang bahala sa kanila. Wika ni Kaordo. Sabi ko naman ng mga albularya daw ang nasa labas. Naramdaman na magkakapatid na aswang. Malamang mararamdaman talaga nila kasi nga nagpapalipad na ng parusa yung mga yan eh. Ngayon maliwanag na sa akin na ibang sadya nila. Itong mga albularyong nasa labas hindi nakikinig sa kabilang panig. Abay walang bahala. Alam nilang naririto ako pero walang respeto. Makakatikim talaga ang mga yan. Matapos lang magsalita ng matanda, naglakad ito ng marahan palabas na bahay, sa beranda. Nakipagtitigan sa dalawang tao. Hindi kaagad nagsalita. Kinakabahan ako ng husto nun. Alam ko din kinakabahan ng mga kasama ko. Si Mateo, hinihila pa yung damit ko eh. Para bang aswang na din yun at takot na makakita ng dalawang albularyo. Tara, magtago lang tayo sa itaas, David. Baliw, baka nahawaan ka na ng pagiging aswang ha. Baho ng bibig mo. Kung gusto mo, ikaw na lang eh. Lumublob ka uli dun sa babae nang lumala yung sakit mo. Umalis ka dyan. Nauubaran mo ako eh. Aray ko, ano ba? Inaya lang kitang magtago tapos ang dami mo nang sinasabi ah. Wala namang nangyari sa amin ni Ana Marie. Hindi ko planong umano sa kanya nang hindi pa kami kasal, no? Kinaltukan niya ako sa ulo ng pagkalutong-lutong nun. Wala daw nangyari sa kanila ni Ana Marie, siyempre. Aamin ba yun? Hindi, di ba? Personal yun eh. Kahit ako pa yung nasa pwesto niya, hindi ako aamin eh. Umalis naman yun. Umakyat sa itaas. Hindi pa rin nagkikibuan ng mga albularyo. Nagtititigan lang na animoy nagsusukatan kung sino ang unang susuko. Para bang laban sa titig ito. Hanggang sa nagsalita ng isang albularyo. Yung patpatin. Pangalanan nating patron. Para kasing patron yung mukha, Sir Seth eh, balbasin. Kung sa tingin mo ay matatakot kami sa iyo, kaibigan, mali ka. Nasa panig ka din ng mali. Mga masasamayang naririyan eh. Umalis ka kung ayaw mong madamay. Yan ang mahirap kapag hindi mo pinapakinggan ang kabilang panig. Nagdidesisyon na lang ng wala sa lugar. Alam niyo kung ako ang pagsasalitain, gusto kong kausapin yung mga alipores niyo eh. Timbang ba? Madadaan naman sa pakikipagsundo ang lahat pero kayo walang respeto. Nagpalipad ka agad ng parusa. Kilala niyo bang talaga itong nasa bahay? O naniniwala lang kayo sa mga sinasabi sa inyo ng mga pinapanigan nyo? Wala na kaming pake doon. Kung anong napag-usapan namin yun na. Papalag ka ba? Wika ng patron. Tumatango si Kaordo. Sabi ng matanda ay hindi sila magkakakilala. Pero ipapakilala ni Kaordo ang sarili niya. Kung natatandaan umano ng mga itong may mga sibilyan na tumaliwas sa gobyerno, isa na siya doon. Naging rebelde ito at maraming karanasan, hindi lang sa bala kung hindi pati na rin sa karunungan. Ultimong aswang ay marami na siyang napagdaanan. Noon ay wala daw siyang awa pero ngayon meron na. Pinapatay lamang nito ang aswang at kung sinong sumusubok sa kanya nang walang kahirap-hirap. Sumabat na itong isa pang matanda. Pangalanan natin itong bungal kasi yung uso parang ngongo. Ganun pero maayos po magsalita. Yun lang ba? Nakakatawa naman yung karanasan mo. Hanggang kwento lang. Wala naman kaming nararamdaman sa'yo pero alam namin na may nararamdaman ka sa amin. Mahinang mananap ka. Tumingin sa amin si Kaordo. Nagudyat ng tanaw. Nang ibig sabihin noon ay huwag lalabas at isarang pintuan. Ginawa namin yon. Lahat kami ay nakasilip sa bintana.
Wala nang mapaglagyan ng tensyon noon. Nabaling na ang lahat hindi sa aswang kung hindi dito sa tinatawag na may mga karunungan. Bali na wala ang laban sa aswang saglit noon. Bumaba ng beranda si Kaordo. Lumapit sa dalawa. Dahan-dahan yon. Nakikita ko noon na parabang naging aligaga ang dalawang albularyo. Nagkakatitigan pa ito at kapansin-pansin ang pag-atras. Huminto naman si Kaordo sa wika ng, "Oh, bakit? May problema ba? Parang nababahala kayo ah. Alam niyo, matagal ko nang nilibing sa nakaraan ko ang pagiging mapusok at masamang albularyo. Pero sa tingin ko ngayon mukhang babalik yung dating ako ah. Baka gusto niyong lumapit. Lapit lang. Nakakakiliti naman yung mga talandro niyo. Ni aswang hindi mapapatay niyan eh. Pangtaboy lang yan sa kanila lalo't naririto ako." Umatras ang dalawa hanggang sa nakalayo ang mga ito. Sinusundan naman ito ni Kaordo. Hanggang sa nanlaki ang mga mata ko noon dahil nasa unahan naglitawan ng ilang mga tao. Kilala ko sila. Mga nakatira ito sa lugar namin. Sabi ni Patron ay umatras muna umano. Huwag lalapit kasi baka ikamatay na mga aswang yon. Tawa ng tawa itong si Kaordo. Sabay hinto doon at duro sa kanila. Sabi ng matanda kung hindi madadala sa pakiusap, idadaan niya sa ibang paraan. Pero ang paraang ito ay pagsisisihan habang buhay. Bumalik na si Kaordo. Tinawag niya sina Magno at Erwin, maging si Ana Marie. Sabi ng matanda ay mamayang gabi mapapalaban na sila. Huwag mag-alala dahil kayang-kaya ang kalaban kahit marami pa. Nagdala po man ng dugyuting albularyo na walang alam kung hindi ang manghilot. Kala mo kung sino pa magsalita nang lapitan ni nagsiatrasan. Nagparamdam na kasi si Kaordo at malamang natakot ito sa kanya. Ano pong gagawin namin? Lalaban lang? Tanong ni Magno. Oo naman, lalaban lang. Huwag niyo na akong palabanin doon ng suntukan matanda na ako. Magtiwala kayo sa sarili niyo. Hanggat hawak ko kayo, walang mangyari. Kahit tagain pa kayo ng itak, hindi kayo mapipinsala ng malala. Magkakasugat lang. Maliliit lang. Kayang-kaya niyo. Hindi lang naman kayo ang aswang na lumapit sa akin marami na. Bilangin niyo na lang ang edad ko at ibase sa karanasan ko. Easy lang to. Simple. Napapatakip ng bibig si Ana Marie. Manghang-mangha kaming lahat nun. Ubos ang bilib namin sa matandang ito. Masasabi ko talagang hulog ito ng langit at talagang tinadhana. Malawak ang saklaw na umaakma naman sa may sitwasyon. Kinagabihan ay naroroon sa labas ang magkapatid. Kami noon ay nakahanda na din sa mga sarili. May tag-iisang patalim. Si tatay lamang ang may itak. Yung itak kasi sa bahay ay dinala nila Magno. Isipin niyo aswang yan pero nagbitbit pa ng itak noon. Lahat ay nakikiramdam at walang ibang tinitingnan kung hindi si Kaordo. Kasi nga itong hudyat Siya na rin ang nagsabi na antay na mungkahin niya. Ang mga kalaban ay naririyan lamang sa paligid. Wala siyang nilagay na poder sa bahay para makalapit talaga at mapatay kasi kapag naglagay ng poder, alam na ito ng kalabang albularyo. Hindi lalapit ang mga aswang kumbaga. Naging mahaba ang gabing yon. Kinakabahan ako. Hanggang sa sinabi ni Kaordo na may isa pa umano na nasa likod ng bahay. Sabay-sabay kami noong nasipagsilip sa may likod. Walang ilaw sa likod banda. Madilim pero nakakarinig ako ng tila ba may umuungol. Ilang mga sandali lang ay bumungad din si Magno doon sa may pinto ng kusina. Duguan, nasa pangit na muka. Doon ko palang nakita ng mas malinaw ang muka. Nung nasa jeep kasi natataranta kami nun kaya hindi ko nasipat ang itsura niya. Tumangkad at humaba ang kamay nito. Nangungugat ang katawan. Umiitim ng bahagya. At yung mukha ay nag-aagaw ang mukha ng aso at parang paniki.
Nakakarimarimang itsura. Napapasigaw pa nga si nanay noon pero bigla itong nagwika ng, "Patay nang nasa likod. Pinatay ko. May isa pa pero nakatakbo. Hinabulatan ni Erwin. Nasaan na si Ana Marie?" "Kasama niyo, di ba? Ikaw lang pala yan, Magno. Mas nakakatakot yung mukha mo ngayon kumpara nung nakita kitang nakikipagbuno sa may bahay namin eh." Sabat ng tatay. Tumangulang si Magno at lumabas din ito kaagad. Si Kaordo ay kumuha ng panggatong. Nagsiga doon sa may biranda. Semento naman yun tapos ang bubungan ni mataas. Nakamasid lang kami noon habang nakikiramdam sa paligid. Etong siga ay nasa harap ni Kaordo. Nakaupo ang matanda sa may sahig. Usal ito ng usal ng dasal. Kumukumpas ang kamay na parabang nagbabato ng kung ano pero wala naman. Sabay dura sa gilid at patuloy sa pag-usal. Ilang mga sandali itong apoy na maliit lang ay may kung anong nilagay siya ron. Sumabog ang usok na parabang sinabuyi ng tubig. Namatay ang apoy pero lumakas ang usok. Tumayo si Kaordo at, "Dalawa na ang napatay nila. Si Ana Marie hindi pa kontrolado yung sumpong niya. Mabuti pa itong mga kapatid, mababangis. Tara Boyong, tulungan mo ako. Pumunta tayo sa likod," sabi ng matanda. Sumunod sa kanya si tatay. Siyempre malakas ng kurisidad ko nun. Sumunod ako pero sa kusina dumaan. Ang hindi ko alam ay nakabuntot pala si Moteo. Pinagtutulangan nila Tatay Boyong at Kaordo na buhati ng isang aswang. Nagkatitigan kaming dalawa ng kapatid ko kasi nga nakikilala namin yon. Lalo't nasaan yung tao na. Yun ang tatay nila Carmel. Patay na yung tatay, tol. Ginoo ko, magkakamag-anak lang sila. Pero ganoon sila kung magpatayan sa isa't isa, no? Sabi ko sa kapatid ko. Kaya nga eh, nakakaawa no pero wala eh. Mamamatay din tayo kapag hindi ginawa ng paraan. Hindi naman sana tayo mapapasali dito kung hindi dahil sa'yo eh. Iilang beses ko na bang narinig sa yan? Palibhasa kasi hindi ka pa nagmamahal kaya, ay nako, kapag meron ka na mararamdaman mo yung malasakit at pagmamahal na bid. Sinundan namin kung saan sila patungo. Dinala sa harap ng bahay ang labi. Pinatong sa beranda. Wari bang ipinapakita yon sa mga kasama na minasawi na. Matapos noon ay naglakad pa sila tatay, pero hindi na kami sumunod. Dahil patungo na doon sa may kakahuyan. Bumalik ito kasama na si Ana Marie. Nasaan yung aswang si Ana Marie? Nakakapangilabot ang mukha niya. Para lang si Carmel. Ang titigas tingnan ng buhok. Guyod-guyod naman nila tatay ang isa pang labi at walang iba. Kundi si Arcelo. Bali-bali ang katawan. Walang buhay. Tinabi sa isang aswang at umalis din kaagad sila Tatay Boyong noon. Pagbalik may dala na naman eh. Hanggang sa 4 na lahat ng labi. Dito pa sila tumigil. Hoy! Ubusan ba ang gusto nyo? Malinaw naman sigurong nakikita nyo ito, di ba? Naniniwala kayo dyan sa mga albularyong kasama nyo. Naku, kung aasa kayo dyan, mapapahiya lang kayo. Ang problema nyo ngayon, hindi ko kayo titigilan dahil bukas na bukas din. Pupuntahan ko ang lugar nyo. Ayon sa narinig ko dito sa pamilyang kabangayan ninyo hindi daw kayo takot na mabulabog kasi papatay nyo kung sino ang magbubulgar sa pagkatao nyo. Kaba, makikita natin bukas yan. Walang tatakbo teka, pwede naman ngayon no. Magsiuwi na kayo. Magbalot-dalot dahil paparating ako doon. Boyong, sunugin natin ito lahat. Kayo, ikaw, Moteo, Ana Marie. Ito na yung dulot ng lahat Pero hindi ko kayo masisisi, nagmamahalan kayo Ang sa akin lang sana naman pagkabigyan kayo ng aral, tsaka baka hindi kayo magkatuluyan Walang sumagot noon sa dalawa. May mahimatay si nanay sa mga nakita mga labi. Kakilala niya kasi. Si tatay naman ay napapaliwa ang mga mata pero ano bang dapat gawin kung kami naman ang mamamatay nun?
Walang ibang mapagpipilian kung hindi ang isalba ang sarili namin. Sinunog ang mga labi. Tapos umalis kaagad kami nun. Lahat, kasama sina Magno at Erwin. Sumakay ng jeep at papauwi na sa amin. Tahimik namin nun. Madaling araw sa mga puntong ito. Para bang nagsisisi ang lahat. Umaga na nang makarating sa amin lalo't na aberya pa talagang sasakyan. Pumuslit muna sa bahay ang lahat. Nag-uusap tapos sinabi ni Kaordo na total na simulan na ang lahat noon. Uubusin na lamang umano ang mga kalaban. Kapag naroroon pa ito ngayon sa mga bahay nila, papatayin daw. Mamayang gabi daw ito mangyari. Inaantay talaga namin noon na gumabi ulit pero habang nangyari ito, inaalam ko ang sistema ng lugar. Gumagala kami noon ng kapatid ko. May nakapagsabi na may patay daw na natagpuan malapit sa bahay namin. Aswang daw yon. Tapos yung aswang din ang pumatay. Nakikilala, tagatawid ng ilog. Pinuntahan ng bahay pero wala ng tao. Kako naman, kaya nga kami lumikas dahil nga nakita namin ang nangyari. Na baka madamay pa kami. Mabilis namang napaniwala yung tao. Patuloy kaming naglakad noon hanggang sa makarating malapit sa bahay nila Carmel. Tumambay kami ng kapatid ko doon sa tindahan na kulay berde ang pintura. Tinatanaw ang likod, walang tao. Sarado ang pinto at bintana. Nagtanong kami sa tindera doon sa tindahan kung nasaan na yung nakatira doon sa may likod. Ayon naman sa napagtanungan namin na lalaki, noong isang araw pa walang tao sa bahay na yon. Mula nang may namataang patay na aswang parang nagsilikas na mga nakatira sa likod. Ultimong doon sa tawid ng ilog, nagsilikas din umano. May nakapagsabi na baka mga aswang yung nakatira na sila Carmel. At yung mga nasa tawid ng ilog mga aswang din. Gawa nang nakilala yung patay. Tagatawid ng ilog at kaanak nila Carmel. Bumalik na kami sa bahay. Ipinaalam namin na nagsilikas sa mga aswang. Pero ayon kay Kaordo, nagtatago lamang umano mga ito. Nararamdaman niya. Pero itong si Magno tama daw si Kaordo. Naririyan lang at nakikiramdam. Kinagabihan, wala na. Ginalugad talaga ang lugar. Kasama na kami nun. Kumpiyansa kasi kami may kakamping albularyo Sina Ana Marie nasa liblib gumala. Malalim na gabi na kaming nagsauwi. Wala nang namamata ang aswang. Nawala daw ayon pa kay Magno. Nawala din ang presensya ng mga ito. Baka umano lumayas ng tuluyan. Huwag magpakumpiyansa. Siguro 1 linggo. Dito ako. Kapag may aswang na bumalik, alinman sa kanila patayin. Walang kaawaan. Nangyari nga yon. Nanatili ang matanda at sa maniwala man kayo at sa hindi. May nadali pang 2. Isa na dito si Carmel. Doon ito namataan nila Magno sa may tawid ng ilog na para bang bumisita sa mga bahay nila. Sinundan nila Erwin at Magno at tinumba kagad. Sabi pa ni Magno na yung lugar kung saan nila sinundan ay may 2 pang nakatira. Babalikan daw nila yon. Hindi na nakialam pa si Kaordo. Umuwi na ito pero kasama namin sila Magno. Doon lang sa bahay nakapuslit palagi. Hindi pa kami bumabalik sa normal noon. Piniyak muna na wala na talagang aswang. Si nanay parang nabaliw. Naipadoktor kasi nga lagi na lang yung nakatulala. Kapag tinatawag ay nagugulat. Si tatay naman ay kampante na. Gumagala na nga ito sa mga kakilala niya. Si Ana Marie feel at home. Mahal ito ng kapatid ko kaya wala na kaming nagawa kundi tanggapin. Hindi naman lahat ng aswang masama Katulad na lang nila. Nakikibagay. May mga karasan pero sa loob lang ng angkan nila na para bang may sarili silang mundo. Basta rinig talaga sa amin noon ang patungkol sa paglisan ng mga aswang. Pero walang nakakaalam na pinagpapatay na pala ang mga ito. Yung 2 pang sinasabi ni Magno, tinugis at tinumba nila yon. Hindi ko alam kung bakit ang lalakas na magkapatid samantalang kauri lang naman nila.
Siguro'y may ginawa dito si Kaodro. Gawa ng may nabanggit ang matanda na hindi sila masasaktan ng kalaban. Si Ana Maria at si Mateo ay pinag-isa na ng mga magulang namin. Nag-live-in muna tapos makalipas ng 1 taon ay pinakasal. Sa pastor. Takot daw si Ana Maria sa simbahan pero nakakapasok naman ito. Nakita ko nga na nagsimba sila ni Mateo. Siguro ay naniwala si Ana Maria sa mga kaanak na huwag pumasok ng simbahan dahil siguro may mangyari masama. Pero parang wala naman. Parang normal na tao lang. Doon si Mateo tumira sa poder nila Erwin. Tinulungan ni Erwin. May kaya naman si Erwin maging si Magno, ganun din. Mga negosyante. Ako naman ay hindi na bumalik pa sa trabaho. Lagi akong pumupunta sa bahay ni Kaordo. Nagka-interes ako sa karunungan. Gusto ko matuto pero ayon sa matanda, hindi daw madali kapag wala akong tahas. Maliban na lang sa kanya, dadaan daw ako sa maraming araw na seremonya bago pa pagkalooban ng basbas sa may kanan.